Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Merry Christmas muna sa inyong lahat. More blessing to come sa inyong lahat. At syempre, sa taas, kay Jesus, happy birthday. Sa aking mga subscriber, maraming salamat din. New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. December 28 to January 3. No? Sa mga nagpa-personal reading po, marami ding salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Pisces, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang gagawa nito, ha? Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng ilabas ni card para mayroon din kayong idea kung ano yung mga bagay na dapat na maging alert or change of decision. Pero kung gusto niyo na positive lang ang gusto niyo marinig, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Meron tayong Virgo, Leo, Pisces. Okay. Okay, siyempre ate, may magtatapos. May pagtatapos na magaganap o mangyayari, no? Sa iba sa inyo. May shifting sa'yo. May magkakaroon ng shifting sa'yo. Dito. There's a shifting happen into your life. Pwede sa iba dito, this is a work, profession, ganyan. O kaya yung mga magkakaroon o pagbabalik ng iyong stability. Ayan. Or may mga pagbabalik na iyong tibay ng loob, ganyan. Or yung iba sa inyo is a long-lasting success happen in life, ganyan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kumbaga, dito yung mga bagay na may mga mag-open sa iyo. Also, may mga success and victory ako nakikita sa iyo. Mas more na babalik kasi yung confidence mo this time. Magbalik ng confidence mo, and also you are more on focusing to your purpose this time. Sigla is pagbabalik, and also yung mga meron ka ng focusan na ito yung gagawin ko. You are more focusing na sa mga main concern mo this time, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Actually, magsha-shine ka, no? Nandun ka sa point na makikita nila yung iyong kaliwanagan, ganyan. And then also, may paglaya, ano? Parang siguruhan din yung nakikita ko dito sa sitwasyon, lalaya ka sa isang sitwasyon na hindi naging maganda in the past. Yan. O may mga nangyari this year, 2025, doon. And also, maaaring mahihingi ng tulong sa'yo or ikaw ang tutulong. Pwedeng ganun. Or ikaw ang hingi ng tulong. Pwedeng ganun sa iba sa inyo, no? And then also, someone's giving you a love or you want to give a love. May tao na may gusto sa'yo eh. Dito, maaaring ikaw ito or nagkakaroon ng crush eh. No? Maaaring makakatagpo ka ng bagong tao na magkakagusto sa'yo, or ikaw meron ka makikita na bagong tao na magkakagusto ka sa kanya. Pwede yung mga paghanga-hanga lang naman. Yan, yung mga crush, hahanga ka, or may tao nga hanga sa'yo, ganyan. Ang nakikita ko sa'yo dito, bago man siya uluma. And then also, merong mga affection, no? Ako nakita, merong darating sa'yo na bagong member of the family. Ganyan. Either may mabubuntis, o kaya naman may buntis, may mga anak. Yun. Either ikaw or someone into your life. Pwede yung mga related sa mga pet. Yan. Kung may mga pet ka, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Nagkakaroon ka ng mga reflection from the past. Maaaring magkakaroon ka ng mga thinking about something in the past. Ganyan. Nagkakaroon ng feeling emotions, situation, you feeling sad. Sa ibang aspeto ng buhay mo, medyo nagkakaroon ata or makakaramdam ka ata ng konting stressful. Hindi naman siguro ganun kalaki, pero there's a stressful na pwedeng mapagdaanan mo, or pwedeng yung sad na yun mag-turn talaga siya sa stress. Ganyan. O kaya ma-pressure ka lang, pwedeng ganon. Malaki man o maliit yung pressure na yun, pwedeng ma-pressure ka. Mag-ingat ka lang din, kasi ang nakikita ko sa'yo dito is may yung universe?
Kakasakit ka raw? Ikaw or someone into your life? Parang may sakit? May illness. Baka magkasakit ka or sino man sa member of the family mo. Pwedeng mas bata sa'yo, pwedeng ikaw, ganyan. May taong magkaka-illness. Or maybe may tao na talaga na may sakit. No, ako nakikita dito sa iba sa inyo. Kung sino man siya. Pero may taong may sakit. Kakaroon ng ano, no? May mga depression talaga. May transformation happen into your life. Tingnan nga natin yung energy mo. Ano yung energy mo? May mga kasiyahan, may papuri, ano? Ibig sabihin, may tao kang pupurihin or may tao na pupuri sa'yo. Kasi may papuri. Or maybe, sa iba is, makaka-receive ka ng pasasalamat. Pwedeng ganun. Or ikaw yung magpapasalamat. Vice versa natin, ha? Kasi hindi ko binanggit yung pangalan mo, eh. Yun. May magpapasalamat. Itong tao na to, I think, either, malapit to sa buhay, malapit to sa'yo. Malapit siya sa'yo. So, nakita ko dito. Yeah. And also, may mga kasiyahan, papuri, also love, and money is coming, ano, yan. So, nakita ko dito. Sa iyo. Romance also, no, may mga new love, new crush, or new affection. Sana all. Sabay ganun. Tingnan natin energy mo. Basta may mga magbubukas. Basta may victory and success ka, ha? Good, ah. Meron ka daw malalaman na parang meron kang malalaman na isang katotohanan. Parang ganun nakikita ko dito. Or maybe by the summer. Kailan ba summer? March ba? Sa Pilipinas. Sa Japan kasi iba yung ano. Yan. Maybe by the summer or this week. Ganyan. Maaring may malalaman ka na tao na maaring meron pala siyang pagtingin sa'yo, meron pala siyang paghanga sa'yo, o kaya meron pala siyang nararamdaman sa'yo. Ganyan, pwedeng ganun sa iba sa inyo. O kaya makaka-receive ka na may itong tao na to is mayroon siyang ibibigay sa'yo. Ganyan. Something giving ang nakikita ko kasi, no? Pwede ikaw ang, either siya ang magbibigay sa'yo or ikaw ang bibigay sa kanya. Vice versa. Energy ni Pisces. Pisces. Ang ganda rin. The 10 and the 9. Okay. Energy niya. Uy, ang ganda naman ng energy mo. Okay. When it comes to your energy mo this week, ang nakikita ko sa'yo, okay naman, ikaw doon sa nakikita ko dito, actually, is you are more on thinking about growth sa sarili mo. Nandun ka sa point na yon, no? Pwedeng mas more ka magpo-focus time mas more ka ngayon magpo-focus sa sarili mo this time, magiging very contento ka, na andun yung self-confidence mo, na energy na nakikita ko sa'yo dito, and then also is syempre hindi maiiwasan yung may mga bibilin ka, natural yon, no? Kasi nga New Year or Christmas, ganyan. And then also, nandito ka rin sa sitwasyon mo na may mga pag-aaralan ka. Maybe you're more on focusing to growth, who you are, for being you, single ka man or double. Pero dito sa iba sa inyo, this is a single na pwede rin kasi ito na magkaroon ka ng connection with someone, no? Sa tatlong tao, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo, 3 or 4 man siya. Or sa iba dito, maybe this is a 5 person. Yan, magkakaroon ka ng mga connection or dealing. Yan. Also, may recognition sa iba na magaganap. Mga partnership also. Kung titignan mo, puro pera to. Ibig sabihin, may tao na makikipag-deal sa'yo. No? Sa isang sitwasyon or meron kayong pag-uusapan na gagawin. Or ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. Siguro something investing or any situation of the plan of something progressing. Yun ang nakikita ko. Maaaring magkakaroon connected dito ang money sa iba, no, or money or trabaho. Yun ang nakikita ko.
Also, your energy, napaka very confident mo, andito yung discipline mo, no? Siguro mas more ka na ngayon na magte-take care sa sarili mo, mas more mong dadamihan yung mga vegetable than to meat. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Mas more ka magiging very creative this time. No? When it comes to yourself, yun nakikita ko sa yung energy. It's more on stability ito, self-confidence, and syempre, nai-enjoy mo naman yung reward or success na binigyan mo siya ng effort. So, you will enjoy that. No? May mga achievement and reward and abundance din kasi ako na nakikita sa'yo. Congrats. Ang dami yun. Daming pera mo ha. 7, 8, 9, 10. O, do you have na 19? 19 pentacle and the 10 of pentacle. Meron ka ng 29. Panalo, daming pera. Daming perang papasok sa'yo, Day. Siguro may bonus kayo, no? Pero ang daming mangyayari sa inyo. May mga blessings. Blessings, no? Ano parating kay Pisces? Ano pong parating kay Pisces? Actually, happy yung energy mo dito, no? Material success, wealth, prosperity, mga good relationship or good foundation sa paligid. Magkakaroon ka ng ganun eh. Mga good connections. Yan. You try to invest more to yourself dito sa nakikita ko sa'yo dito. Ano parating kay Pisces? Okay. Parating sa'yo. Pwedeng explain nyo sa akin to, universe. The King and the King. Parating sa'yo. Okay, parating sa'yo. Ibig sabihin, may tao na kukonek sa'yo, lalaki. Sino siya, ate? Itong lalaki na to, ang nakikita ko kasi sa kanya, mabait naman to, no? Mabait tong, kata mo, puro lalaki siya, oh. Lalaki ang kukonek sa'yo. Mabait siya, a person who is aware when it comes to a feelings. Itong tao na to, medyo, ano siya, sa tingin ko, itong tao na to, napakarami na niyang pinagdaanan sa buhay. As in, marami. Kasi there's a dark place or dark situation ako na nakita sa kanya. Very, aware siya sa feelings ng tao. Very creative thinking. Actually, mahusay ito makipag-usap or mahusay siya na makitungo, no, sa mga tao. Yun ang parating sa iyo, sa nakikita ko sa iyo dito. And also, ate, ang nakikita ko kasi dito, this a Virgo. The King and the King. Also, we have the Virgo, kasi ito is the Cup and the Wand. Ibig sabihin, Pisces, Cancer, Scorpio, or Aries, Leo, Sagittarius. Yun ang nakikita ko dito. Yan ang kukonek sa'yo. Kukonek yan sa'yo. And also, sa nakikita ko dito is magkikimkim ka daw ng nararamdaman mo. Yun. Iba dito, may hinihintay ata kayo. Para may paghihintay. Yun ang parating sa'yo. And also, dito sa sitwasyon mo din, ang parating sa'yo is may tao na magbibigay sa'yo ng payo or vice versa, may tao na magbibigay ka sa kanya ng payo. Vice versa yun natin. Yun na nakikita ko dito. Mag-ingat ka din. Universe, pwedeng explain mo sa akin to para mas maintindihan ko. Tingnan natin ha. Okay. Okay. Okay, parating din sa iyo. Siguro hindi kayo ito lahat. Kinuha ko lang kasi may ibang energy ako nakuha. Parating din sa iyo kasi ang nakita ko dito, pwede because of your kindness, pwedeng ganun. Sa nakita ko dito, may tao kasi dito na pwede ka abusaduhin kanya. Yun ang nakikita ko. In what way? Okay naman siya.
Pero, sa tingin ko, pero ano lang, siguro kasi mabait ka, ganyan. May konting pang-aabuso. Maraming klase kasi ibig sabihin na pang-aabuso. Halimbawa, abusuduhin ka niya because of tanong siya ng tanong kasi may mga gusto siyang malaman sa'yo. Kasi ikaw naman sagot ka ng sagot. Pwedeng ganun. Or in what way siya mag-aabuso sa'yo. No? Depende yon. Pero dito kasi, kind yung energy na nakukuha ko. And then also, sa nakikita ko, meron ako nakikita dito na either ikaw ito or someone is may tao na there's a promises na hindi niya matutupad or hindi niya natupad. Parang ganun. Parang may nag-promise na tao na hindi natupad yung promise niya. Yan. May tao na ayaw magparaya or may tao, ay may pupo. May tao na bitter, may tao na mag-ingat ka pa rin sa mga tao na makakasalamuha mo kasi baka hindi mo magustuhan yung mga salita nila, ganyan. Magkaroon kayo ng rude situation, ganyan. Sa nakita ko dito. And also, ingat ka pa rin kasi sa iba sa inyo siguro kasi nga 1 year na rin ang nakalipas, baka manakit yung mga katawan at kalamnan mo, yung mga buto-buto mo, no? Siguro sa sobrang pagod na rin ito, sa nakikita ko sa iba sa inyo, pero sana wala kang sakit. Pero dito sa sitwasyon, basta may mga pananakit, may mga mananakit sa'yo, no? Mga, kung ano man yan. Pero may lalaki din na may sakit, ako nakikita, hindi ko alam kung sino siya. Pero may lalaking may sakit. May tao na dishonest, or there's a person who is manipulative. Halimbawa, may tao na imamanipulate ka niya, gawin mo to, gawin mo yan. Ano sa tingin mo, ganyan. Pwede, in what way yung pamamanipulate niya, I don't know. Iba-iba kasi kayo na pwedeng maganap. Dapat niyang iwasan. Pero yung pagmamanipulate na yun, sabi dito, without meaning eh. Ganon. Ibig sabihin, walang masamang damo. Parang ganon. Hindi masama yung damo na yun. Hindi masama yung damo na yun. Ano yate? Kambing? Kalabaw? Kabayo? Ano ba tong anak ko? Kala ko nakuha ko na yung pupo. Muntik ko na namang masiko. Tingnan natin dapat mong iwasan this week. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan iwasan mo yung magkaroon ka ng pagsisisi sa mga bagay ginawa mo, sa mga bagay na nangyari o naganap, sa mga nangyaring basta yung mga nangyari, halimbawa may mga sinabi ka, inaksyonan ka, dinesisyonan ka, don't regret, no? Kasi alam mo why it happened talaga, no? Sa nakita ko, kaya iwasan mo maging emotional dito sa sitwasyon na to, no? Sa nakikita ko to, huwag ka maging overthinking, ganyan. Sa nakikita ko dito, hindi rin kasi makakatulong yun pagdating sa iyo. Iwasan mo yung hindi mo alagaan yung sarili mo, hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo ma-stagnant or ma-out of control sa mga bagay-bagay. Tsaka yung i-delay, yung pwede namang gawin na ngayon, ganyan. Don't be delay, don't be stuck. And syempre, kailangan mo rin kasi na yung iba kasi ito parang masyado kayong mahigpit, Hindi ko alam why, in what way yung masyadong mahigpit. Siguro halimbawa, sa relasyon mo, masyado ka mahigpit, o kaya sa trabaho mo, masyado ka mahigpit, or sa pera mo, masyado ka mahigpit. Basta may something, paghihigpit or naghihigpit. Ayan. Pwede naman, halimbawa, when it comes to love, masyado kang mapili. O, syempre, natural lang yun, ate, di ba? Natural lang naman talaga yun. Kasi nga, ayaw rin natin masaktan, di ba? Mga ganun. No? Pero nasa iyo yun. Siguro, you need to trust to your intuition dito. And iwasan mo maging, iwasan mo yung mga sadness, depression, lungkot, kalungkutan, yung maging, yung mga drama situation, ganyan, alam ko naman na ayaw mo nun, ganyan, yung madadramang part. Iwasan mo rin na
na hindi mo makita yung the fact situation ng mga bagay-bagay. Ingatan mo rin yung mga pagsasalita mo. Yung yung is not to see the fact. Halimbawa, tama ba to? Good ba to? Pwede ba to? Mga ganon, no? Yun na nakikita ko sa'yo dito. Iwasan mo din mga bullying situation, o yung mga bully na tao, mahata ka ng nakaraan. Yung hindi ka mag-forward sa mga plano mo at hindi ka, and you need to prepare, ano? Sa nakikita ko dito, yung mga self-doubt, iwasan mo yun, and yun nga, lack of plan or frustration at panghinaan ng loob. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, Pisces. Love. Pamilya, pwede rin. When it comes sa love, iba dito, family to. Sabi ko na eh. When it comes sa love, ay baluga. When it comes sa love, kung kayo is single, sa nakita ko sa mga single dito kasi sa point na nakikita ko sa'yo is, nandun ka sa point na parang hindi mo pa ata iniisip yun. Maybe meron namang dumarating sa nakikita ko dito sa'yo when it comes to a love, pero nandun ka sa much more ka na nagko-control ng emotion this time. Nandun ka sa point na yon. Parang, siguro, maybe there's a past situation na hindi naging maganda when it comes sa'yo, ganyan. Nandun ka na sa point na you've putting a guard when it comes to yourself, no? Yung mga single dyan. Pero may parating. Kasi, may tao dito na there's an attraction or magkakaroon ng attraction sa'yo or ikaw yung ma-attract. Pero nandun ka na sa pagkukontrol ng emotions na nakikita ko dito. Medyo parang naguguluhan ka or maguguluhan ka ata dito. Parang yung nandun ka sa point na think na, parang alam mo yung sisiyasatin mo yung relationship sa iba sa inyo. Is it worth it? Ito na ba? Ganyan. Kailangan na ba? Nandun ka sa pagsisiyasat na yon. Nagkakaroon ka na pagbabalanse sa tao na ito or siya sa'yo. Yun, may parating. Pero sabi dito, mag-trust ka daw sa intuition mo, pero pag nakilala mo na itong tao na to or kilala mo na itong tao na to, may malalaman ka sa kanyang katotohanan. Either siya ang magsasalita sa'yo or malalaman mo na lang bigla yung katotohanan na yon pagdating sa kanya. Ano mangyayari, ate? Kasi dito sa nakikita ko, medyo madi-disappoint ka. Pwedeng hindi mo to energy, pero alamin mo na lang. Mas maganda yung ikaw na yung umalam. Baka iba-iba kayo ng energy. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao to. Kung kayo oo, yes, kasi alam mo, nandito kasi isa is bumitaw na talaga. No, handun yung pagbitaw. Maaaring naging matagal din kayo nitong tao na to sa nakikita ko dito. Yun, maaaring you are 6, 4, 9, 5. Pwedeng ganun sa iba. Pwedeng iba sa inyo is 9. Pwedeng ganun. Or iba dito 1. Kung months man yan o years man yan, yun ang nakikita ko dito. Iba dito 8 maybe sa iba. Iba dito matagal. As in, iba dito matagal. More than 10 or 10, ganyan. Yun, ang nakikita ko dito. Sa nagkahiwalayan din talaga, isa sa inyo bumitaw. Pinalaya niya yung sarili niya o lumaya talaga siya. Yun, ang nakita ko dito. Anong mangyari, ate? Sa nakita ko kasi happy siya together with sa family niya, ganyan, together with sa sarili niya. Sa nakikita ko dito, masyado siyang naging, ikaw ito or siya, na masyado na siya naging matatag sa mga naganap o nangyari in this relationship. Sa nakikita ko dito, na handun din siya sa point na maaring nagkaroon talaga ng pagtatalo o hindi pagkakaintindahan dito sa relationship. Ang nakita ko dito, may pagbabackstab o may pagkakaroon ng pagtataksil sa relasyon na to. Nahandito na rin yung pagtawid sa ibang direksyon ng isang tao na to. Nagkaroon, actually, naging patient pa to sa nakita ko dito, no? Pero kasi sa relasyon kasi na ito is nahandoon yung may distraction kasi andito si Devil, oh. Ibig sabihin, nagkaroon ng third party or
merong tao na pamagitan, either naakit ito or ikaw ang naakit, vice versahin mo, sa, yun, yun ang dahilan, naging cause ng paghihiwalay. Yung sa nakikita ko dito. Yun ang naging cause ng dahilan na ito. Maaring nalaman mo lang din to, no? Yun. Pero isa sa inyo, isa doon sa point na they still holding itong relationship na to, no? Or pwede na naiisip niya or hinahold niya yung relationship na to. Sa mga nagkahiwalay dyan, maaring may nalaman ka o siya may nalaman siya sa relasyon na to, kaya nagkaroon din ng paghiwalayan. Wala na, bumitaw na yung isa eh. Parang nahadon na rin sa sitwasyon kasi na parang kung mag-i-stay pa ako in this relationship na ito, it's pointless. Alam rin niya sa sarili niya na pointless, na walang patutunguhan, na walang mangyayari. Kaya bumitaw siya. No? And then also, dito sa kung kayo is in relationship, anong nangyayari ate? When it comes sa relationship dito, siguro pabor, yung isa, yung pabor naman siguro yung iba sa inyo sa when it comes to related to a family, maaring pabor. Pero ang nakikita ko dito, hoping hindi kayo dumaan dito, no? Kasi pwede kayong magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Sana hindi nyo energy to. Sa iba naman dito, may third party to. May malalaman ka na lang dito. Kasi may ibang tao ako nakikita. Ay, okay. Trust your intuition Dito, iba lahi nito Or iba yung language na. Tandaan nyo, dito si Devil. Ay, oo, may dalawang tao nga. Sabi ko na nga ba, may third party sa iba Sa iba dito, may third party to. Meron. Kasi magkakaroon ng attraction sa ibang tao. Dito. Kakaroon siya ng attraction. Pwedeng ito is pang-aakit or ma-attract siya doon. Sa iba, baka magkaroon kayo ng pagtatalo or hindi mo siya maintindihan or hindi kanya maintindihan. Parang nahadun ka siguro sa point na yung feeling mo parang niloloko ka niya, binabackstab ka niya, nagsisinungaling siya. At nagsisinungaling ba siya? Dito sa akin kasi may pangloloko. Sana ko akong card Sana ko akong card. Kasi tignan mo, 9 lang to. Tapos sinabihan siya ni Hangman. Pwede rin kasi to kung wala kayong third party, kaya siya naging 9 kasi maaring magkaroon kayo ng pagtatalo na maganap. Pero nakikita ko naman yung saya nyo dito sa mga walang third party. Pero maging mahabaan mo lang yung pasensya mo. Isa sa inyo maging mahaba yung pasensya. Money. Ba yan? Kamusta yung money ni Pisces this week? Pwede rin na magkaroon kayo ng pagtatalo na related sa family. Pwedeng ganun. No? O kaya naman, sa iba naman sa inyo, another message, may mga pag-uusapan kayo na related ng territorial. Your money. Territorial, mana, bahay. Your money. Ay, devil again, Kaluga. Ba, pagtahak ng bagong direksyon sa buhay is magaganap. May good karma ka na darating. As in. Okay, pagdating sa money mo,
Mag-ingat ka na lang pagdating sa money mo, no? Kasi baka may mga mangyaring hindi mo inaasahan na magulat ka na lang pagdating sa money mo. Bakit ate? Ayan, no? Baka magkaroon ka ng problema pagdating sa money. Pagdating sa money, siguruhan din yung pwedeng may mangloko sa'yo, may mandaya sa'yo, may maling lang ka, pwedeng ganun. Kasi there's a struggle or problem ako na nakikita pagdating sa money mo. Pwede may ikakagulat ka o ikakashock o ikakabigla. Yung mga expect the unexpected. Pwedeng there's a problem coming, pwedeng ganun. Kasi nandito si devil, pwedeng ganun sa iba, sa inyo. Pwedeng may mga situation na pera nyo is ma-stack or matrap ng something, pwedeng ganun. Ingat na lang din sa nakita ko dito. Pagdating sa pera, pwede rin na kasi syempre it's Christmas, tsaka rin kasi New Year, marami kang gastusin. Kaya nakikita ko dito na parang marami kang gagawin or maraming bilihin or responsibility na pwedeng gampanan mo na magko-connect siya sa pera. Pero yung iba kasi sa inyo dito, there's a lack or there's a positivity na magaganap sa pera mo. Kumbaga, the hardships is ending dito sa sitwasyon. May mga bagong pag-uumpisa, hardship is ending, positivity is coming, magkakaroon ka ng recovery, pero tatandaan mo palagi may distraction, ha? Kaya pang-ingatan mo pa rin. Advice. Your advice. Pagdating sa advice mo, wag ka daw masyadong malungkot or wag ka masyadong mag-isolate dito sa sitwasyon. And then also is kung may mga bagay na natapos na, nangyari na, nakaraan na, leave it no. Siguro living the past and mas more ka daw na magtiwala ka sa intuition mo, mag-focus ka na lang daw sa sarili mo this time. And then also is don't be stagnant and more on maturity is needed. Alam ko na matured ka naman. Siguro mas more mo pang kailangan maintindihan yung mga bagay-bagay na bakit nangyayari yung mga bagay na yun kasi it happened. May mga need din kasi tayong matutunan kaya nagaganap o nangyayari yun, And huwag kang sad, depressed, or malungkot, ganyan. Umiwas ka sa mga dramatic situation, mapanghinaan ng loob yan. And sinasabi rin dito na you need to recover yourself kahit na mag-isa ka. Yun nakita ko dito kasi puro isa to. Yan. Recover and you need to move on. And forgiveness is needed is you need to find peace din sa nakikita ko sa'yo. And it's a time to heal. Heal the situation in life. Self-forgiveness and kailangan mo, ito sa nakita ko. Enjoy mo daw yung sarili mo. Maglumabas ka together with comes to your friend, kapatid man yan, or yung mga tao na malapit sa'yo. Yan. And give an effort and hard work and commit sa mga bagay na need to improve or focusing this time. Maging productive ka, mas makakagod yun para sa'yo. Sa nakita ko dito, i-improve yung mga dapat i-improve. And syempre, dito sa sitwasyon yun, sabi lang dito is, enjoy life. Yun na nakita ko. Maaaring magkakaroon ng mga joy gathering situation, celebration, O syempre ate, kasi nga yun ang nakikita ko dito. Iba dito is maybe thinking about traveling or may mga pag-uusapan. Malayo man o malapit yan traveling. May mga collab, dealing situation, baka busy talaga ha. Busy yarn. May namatay? May namatay pala, Or maybe you abandoning someone or someone is abandoning you. Mag-ingat ka, Kasi iba dito may kaguluhan o pag-aaway, may paghihiwalay, ako nakikita, conflict is coming din. And then, sa nakikita ko rin dito is, mag-ingat ka sa bandang likod mo. Hindi ko alam why, pero
Maaaring may mga pananakit ng bandang likod, batok, likod, balikat, balakang, baka minsan natutulog ka o kaya ano man yan. Baka pagod na rin yun, ano. May aayusin ka daw or may susulatan, ipapasa, ipaprogress, papers and documents. Arigato namaste, God bless.